Update pa din at mga detalye sa 7.4 magnitude na lindol na tumama sa Surigao del Sur. Ating pag-uusapan kasama si PHIVOLCS Director Dr. Teresito Bacolcol. Dr. Bacolcol, magandang tanghali po. Yes, magandang tanghali po sa inyo, ma'am. Malakas po itong lindol na to, no? Doc, mula po sa 7.4 magnitude na lindol sa Surigao del Sur, nakailang aftershocks na po ang recorded natin as of today? As of 10 a.m. po, kaninang umaga, nakapag-record po tayo ng 1,726 aftershocks. And yung magnitude nag-range po sa 1.4 to 6.6. Okay. 6.6, ramdam pa rin yun na papaano po yung ano doon, itsura or pakiramdam ng 6.6 na aftershocks? Yung aftershock na 6.6 na naramdaman po ito as intensity 5. So medyo malakas pa rin ito sa may Hinatuan, Surigao del Sur. So yun po, reported as intensity 5 sa may Hinatuan, Surigao del Sur. And intensity 4 naman sa may Nabuntura, Davao de Oro, sa may Claver, Surigao del Norte, sa may Surigao del Sur, sa may Bislig City, at sa may Cantida. So, sir, linawin lang po namin, no? 26 aftershocks na yung ating naitala mula nung malakas na lindol. 1,726 po. Sorry? 126? 1,726. 1,726. Ganun po kadami. 726. Yes, meron po karami yung aftershock na record namin. As of 10 a.m. pa po hanggang 10 a.m. lang po yan kanina. So yes. May mga madagdagan pa yan kapag input natin yung mga earthquakes mamaya. Yes. Usually naman niya ang mga lindol na yan, karamihan dyan hindi nahahalata ng ating mga kababayan, no? So, sir, sa ganito pong kalakas na pagyanig on average, no? Kasi syempre ang tanong ng ating mga kababayan, hanggang kailan pa nila mararanasan itong mga aftershocks na ito, no? Meron po ba tayong kahit papaano estimate kung how long you expect these aftershocks to continue? Mahirap magsabi, but based on the previous earthquakes that we have, aftershocks would usually last for several days to several weeks. So again, habang tumatagal naman po, kumukonti yung numbers and humihina po yung magnitude. Doktor, para po sa ordinaryo nating mamamayan, ano naman po kaya ang dahilan at paliwanag ng sunod-sunod na pagyanig dyan po sa Mindanao region? Yung ano po, yung mga we have several earthquakes generators. We have 6 trenches, and we have 175 active fault segments. All are capable of generating light to major earthquakes. So there is always this remote possibility na pwede magkasabay-sabay yan or magkasunod-sunod. In fact, every day, we record 20 earthquakes a day. So, sabay-sabay po yan. It's just that karamihan sa mga lindol na to ay mga mahihina lamang. Okay. So, sir, ang follow-up question namin dito is, ano po kaya yung na-identify natin na active fault line that could have caused this very tremendous, no, na lindol sa Surigao del Sur? Yung trench po is, generator po natin dito is the Philippine Trench. Again, as I've said, we have 6 trenches in the country, and pwede po sila mag-generate ng malalaking lindol. Yung November 17, Cotabato Trench naman. So this time, it's the Philippine Trench. Oh, the Philippine Trench. Okay. At syempre, dahil nga pati mga kababayan po rin natin dito sa, let's say, Metro Manila or sa Luzon, nangangamba rin po, no? Pwede po ba namin malaman kung ito ba ay konektado sa sinasabi ninyong the big one dito po sa Metro Manila? Hindi po ito konektado. Magkalayo po yung magiging source ng the big one natin would be the West Valley Fault. And magkakalayo po yan, the trench sa Surigao, malayo po yan sa the big one. So hindi po yan pwedeng maka-apekto doon sa paggalaw ng West Valley Fault.
Okay, so wala talagang maliwanag niya, walang relasyon itong nangyari sa Mindanao na caused by the Philippine Trench to the West Valley Fault. Pero since napag-uusapan na po natin, sir, itong topic na ito, para sa kaalaman na rin ng ating mga kababayan, kung yumanig po ang 7.4 magnitude na lindol dito sa Metro Manila, ano po kaya ang posibleng maging epekto nito? Yung dito sa Metro Manila, yung West Valley Fault natin is only capable of generating a magnitude 7.2. So, but even then, we would expect around 33,000 casualties. And then, kung i-include natin yung ibang probinsya, halos aabot po yan ng 50,000 casualties. So, we really have to prepare. And one of the preparations na kailangan natin gawin is to make sure na yung bahay natin is earthquake resilient. Alright. Sir, meron pong ilan na naka-upload sa social media na ilan po sa mga apektadong individual ng malalakas na pagyanig. Diyan po, for example, sa Surigao, ay nakita ang tumatakbo habang may pagyanig. Ano po ang reaksyon nyo dito? Tama po ba yung kanilang ginawa? At ano po ba ang dapat gawin sa ganitong kalakas na lindol? Hindi po dapat sila tumakbo habang nagkakaroon ng shaking. Dapat mag-duck over and hold sila. Kasi habang nagkakaroon ng pagyanig, kung tatakbo ka, baka madapa ka pa, hindi ka na makatayo. And kapag bumagsak yung ceiling, di tatamaan ka. So, again, yung advice natin is for them to do the duck over and hold. Palagi naman natin tinuturo yan during earthquake drills. And yun po, do the duck over and hold, and then once the shaking stops, evacuate po kaagad. Yes, kailangan po talaga nating alalahanin na we must duck, cover, and hold during, at mas kailangan natin naman sa pinag-igting na public awareness program kung paano anong gagawin during a earthquake. So, huling tanong na lang po, sir, no? Marami kasing kumakalat na fake news tungkol sa paparating na lindol, no? Just to confirm, sir, no? Kayo ng mga taga-Pillbox, you are the experts. Wala pa pong teknolohiya na nakakapagsabi kung kailan darating ang mga lindol. Di po ba? Tama po kayo, sir. Wala po technology. Ang nakakalungkot po kasi alam naman natin to, pero pino-forward pa rin natin yung mga fake news. So again, double-edged yung technology natin. Madalas mabilis kumalat yung information, but at the same time, mabilis din kung kumalat yung mga maling information. So kapag nakatanggap po tayo ng ganitong mga fake news na pino-forward sa atin, huwag na natin i-forward po sa iba. Kailangan mag-stop yung fake news sa atin mismo. Okay, maraming salamat, sir. Huling paalala na lang po para sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon. Again, Pilipinas po ay part of the Pacific Ring of Fire. So every now and then we would experience earthquakes, strong earthquakes. So we have to be prepared. And yung preparedness naman po is everyone's collective duty. Hindi lang po duty ng opisina namin yan or ng NDRRMC or OCD. It's everyone's responsibility to prepare. Okay, sir. Maraming salamat po sa inyong oras. PHIVOLCS Director Dr. Teresito Bacolcol.